Maayong gabi sa inyo tanan. Magandang gabi po. Ako po si Chairman Greco Bellica, dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nung aming panahon po, walang ganitong kalaking korupsyon na kayo'y nababalitaan sa ating bansa. Dahil ang mga tao sa gobyerno takot mahuli na nasa korupsyon. Dahil nung panahon natin, maraming napagsusumbungan, pwede ka magsumbong sa media, pwede ka magsumbong sa Office of the President, kahit kanino, merong 8888 na gumagana, at pwede ka magsumbong sa PACC at naiimbestigahan, nakakasuhan, napapakulong at nai-expose. Kaya noong panahon po natin, mababa at tagong-tago ang korupsyon. Pero ngayon po, lantaran na, nasa social media araw-araw, wala nang hiya, ayaw pa rin tumigil. Wala nang kinatatakutan. Nung panahon po namin, kahit congressman, walang ganyang kayabang mga congressman na meron ngayon tayo sa Quadcom. Dahil pati mga congressman noon, nadadamay sa aming mga investigasyon at ina-announce ng Pangulong Duterte at nakakasuhan. Kaya kung ayaw nyo po na ng ganyang sistema, alam nyo po, tinitingnan ko kanina, pinakikita ko kala Ate Astra sa mga katabi ko, na mga kandidato po party list. Sabi ko, kita nyo itong mga party list na to, dati natin kasama tong mga to. Dati, palakpak ng palakpak to. Pagka meron tayong, pag may ginagawa ang Pangulong Duterte, dati, suporta ng suporta to. Kahit hindi imbitado, sama ng sama. Tapos ngayon, bumoto para impeach si VP Sara. Puro mga balimbing. Puro mga nabayaran daw. Hindi ko alam. Pero yun ang nababasa ko sa news. 150 million, 250 million. Hindi ko po alam dahil pare-pareho tayo, napapakinggan lang natin. Gusto nating malaman. Dahil ayaw natin ng ganyang klaseng mga leader na pwede mo palang bilhin. Kaya ka palang ibenta. Dahil kung kaya nilang ibenta yung mga taong napapakinabangan nila noon, lalong kaya nilang ibenta yung mga taong nakikinabang lang sa kanila. Tayo yun. Kaya kung ayaw nyo na po ng balimbing, huwag nyo na pong iboto. Ito na po ang pagkakataon ninyo na humanap ng iba at paltan ang mga nakaupong balimbing. Totoo po yan. Wala pong kwenta na leader ang mga taong nagbebenta ng boto at ng walang prinsipyo. Paltan po natin yan. Kaya kung ayaw nyo na ng balimbing, dito na kayo sa amin. Sino ho pala mga Bisaya dito? Bisaya? Ay, ang dami. Ilonggo. Waray. Cebuano. Bisaya. O, dito na kayo sa akin. Hati-hatiin nyo kami para marami tayo sa Kongreso. Doon i-expose namin lahat yan. Alam po ba ninyo, kwento ko sa inyo, na halos, salamat po, na halos 12 hanggang 48% na lang po ang natitira sa pondo na nailalagay sa project. Dahil yung halos 88% o hanggang 88% nauwi na po sa komisyon. Hello? Kaya yung mga kalsada, hindi pa kayo nagtataka, ayos pa, ginagawa na naman. Kagagawa lang, ginagawa na naman. Dahil napakalaki ng komisyon. At alam nyo po ba, ito po, balita ko lang,
Alam niyo po, PACC chairman ako eh. Lahat ng chismis sa gobyerno, alam ko. Kaya hanggang ngayon, kinikwento sa akin ng mga tao na dyan pala sa Kongreso, pinasisweldo nila ang sarili nila, take home pay, ng 2 milyong piso buwan-buwan. Tama ba yun? Samantalang ang minimum pay sa Metro Manila, 600 to 750 pesos a day, mas mababa pa sa probinsya. Tapos sila, congressman lang, 2 milyong piso, pera ng taong bayan. Tama po ba yun? Kaya palang gaganda ng kotse, bahay, dati simpleng tao. Ngayon, akala mo nanalo ng loto. Alam nyo, sabi ko nga, hindi ko alam, yan po ay mga balita na naririnig ko. Pero kung totoo yan, hindi ko alam, pare-pare tayo hindi congressman, gusto kong malaman kung totoo yan. Dahil kung totoo yan, dapat pong itigil yan. At hindi ho natin dapat gawin yan. Ganyan po nila. We know that finding high-quality foods you can trust can be challenging. That's why Go Macro is making natural growth. Pa po tayo malalaman at paaalam ko lahat sa inyo. Pangalawa, ako po pag sinabi kong lalabanan ko ang korupsyon, lalabanan ko talaga dahil nilabanan ko na. Pag tiningnan niyo po ang record ng PACC at inihambing sa lahat ng mga anti-corruption offices na naitayo mula nung simulan ang Republic of the Philippines, hindi hahabot sa katiting ang nagawa nila sa nagawa namin. 13,000 kaso ng korupsyon ang aming inimbestigahan nung panahon po namin. 200 mahigit ang sinampahan namin ng kaso na matataas sa ranggo ng opisyal doon sa ombudsman at sa korte. 24 po ang aming pinakulong at 800 po ang aming sinipa ng Pangulong Duterte ng ating pamahalaan nung panahon namin. Kaya nung panahon namin, walang ganyang kayapang na mga politiko kahit congressman. Napakalit na opisina, napakalit ng kapangyarihan, pero buwis buhay po kung aming pagtatrabaho. Pangalawa, ngayon, kalat na naman ng droga, patayan, kidnapping, binibidyo pa. Nakakatakot na naman pong maglakad-lakad, mag-jogging-jogging sa kalsada dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Wala na yung feeling natin na safe tayo. Dahil pati yung mga pulis, ayaw namang huli. Dahil natatakot, baka daw may koneksyon dun sa taas. Alam po ninyo, pag ako po naging, wag niyo lang akong tatawagin congressman ha, chairman na lang. Ayoko talaga magpatawag na congressman dahil kurap na kurap ang dating sa akin eh. Chairman lang, pag tayo po ay naupo dyan, magtatatag ako ng mga action center sa iba't ibang lugar ng Pilipinas para ang mga Pilipinong mahihirap, inaapi, walang kalaban-laban, meron na po kayong tatakbuhan, ako po ang magtatanggol sa inyo. Yang mga abusadong pulis, abusadong opisyal, patatanggal po natin yan at paiimbestigahan. Pakakasuhan ko po yung mga yan para hindi makapag-retire ng kanilang may merong benefits, para kung hindi nila kaya ang trabaho nila, lumayas kayo dyan. Ayoko magmura, pastor ako eh. Pero wala naman po tayong pwedeng asahan eh. Gobyerno lang ang kayang lumaban sa droga. Gobyerno lang ang kayang lumaban sa korupsyon. Gobyerno lang ang kayang magbigay sa atin ng milyong-milyong trabaho para umasenso ang Pilipino. Ang ginagawa po nila, inuubos ang pera sa dole-outs, AIX, AKAP, tupad, dahil gusto nilang mabili ang boto ng Pilipino. Yang tulong na yan ay tulong para lalo tayong humirap at manatiling mahirap ang mahirap. Ayaw ko niyan. Ang gusto ko, lumikha ng maraming trabaho para
para mga Pilipino magkaroon ng oportunidad umasenso sa sarili nating bayan. Paano dadami ang trabaho kung puro adik, puro patayan, korap ang gobyerno, grabe ang red tape? Mag-a-apply ka ng permit, 1 taon na, wala pa. Kailangan po nating tulungan ang mga negosyante at negosyo makapagnegosyo ng mabilis dahil ang negosyo ang magdadala ng trabaho. Yan lang po ang pag-asa natin ng ating mga anak ay magkaroon ng mas magandang buhay kesa sa atin. Mga kababayan, pangatlo, yang mga abusadong sistema, korupsyon, yung ginawa kay Pastor Kibuloy, mga abusadong opisyal, hindi na ba tayo malaya ngayon? Sila na ba ang bosyo at hari dito? Inilagay lang natin sila. Nakikiusap nga sila sa atin noon. Tapos ngayon, hari na sila. Mga kababayan, buti na lang may eleksyon. Dahil sa Mayo 12, tayo na ang makapangyarihan. Tayo na ang masusunod. Okay lang sa akin, kunin nyo yung akap, tupad, AX, kunin nyo po lahat yan. Pera natin yan eh. Ang pakiusap ko lang, pagdating ng botohan, pag-isipan nyo mabuti kung sino yung iboboto nyo. At pakiusap ko po, wag na kayong boboto ng korap at mga durugista. Wag na. Wag na po. Ay, kikinig po tayo sa buong mundo. Wag na, parang awa nyo na. Tama na, sobra na, palitan na. Naalala ko yan, 1986. Yan po ang kinakanta namin, maliliit pa kami. Nakabalik dahil sa inyo din Pero may pagkakataon tayo magbago at baguhin. Yung 9 na senador, boto po natin. Yung mga kasama kong party list, boto nyo po lahat yan. Boto nyo. Magtira lang kayo ng konti sa Bisaya Agyud para makapasok din. Number 98. Madali yung tandaan yung akin kasi alam nyo, hindi ako perfect. Kaya 100 minus 2, 98. Yun, Bisaya Agyud yun, 98. Mga kapatid, ako po, dito na ako magtatapos. Ito, pangako ko po sa inyo. Pag ako nanalo, paglalabang kong makalabas si Pastor Apollo Kibuloy. Wala namang ginawang masama. Kinasuhan, binalik yung kaso, patay na. Walang ninakaw na pera ng gobyerno. Nasa kaso pa, tingnan ng guilty. Sila ang daming ninakaw. Ang daming namatay sa administrasyon nila. At dahil wala kayong pakialam sa droga at kriminalidad, lahat ng mga inosente, bata, matanda, babae, lalaki, na pinapatay, kasalanan nyo yan. Kasalanan nila yun Wala na yan dati. Wala na nga NPA noon mamamatay na Ngayon, binuhay na naman nila Binigyan nila ng forma, binigyan nila ng pera, yun ang pinantitira sa ating lahat. Kaya kailangan kumampanya tayo. Kailangan po mangumbinsi tayo. Kailangan po manindigan tayo. At bumoto po tayo ng tama. Bumoto po tayo ng tama. Ano ba gusto ko sabihin? Last. Alam niyo po, pastor lang ako. Ang tatay ko, pastor din, si Bishop Butch Belica. Ang kapatid ko, pastor din. Mga simpleng tao lang po kami. Hindi ho kami mga politiko. Hindi ako politikong pamilya. Hindi ako nanggaling sa politikong pamilya. Mga ministro lang po kami.
Ang tatay ko na pelikula ang buhay. Kilala po ng marami. Ang tatay ko si Grepor Butch Belica, ginanapan ni Joko Diaz. The most notorious juvenile delinquent of the 60s, one of the most feared gangsters inside prison, at leader ng New People's Army doon sa kulungan, na nagbagong buhay, naging pastor at ministro, at naging public servant, commissioner, undersecretary, hanggang naging sekretaryo ng ating bansa. Nagbagong buhay. Nung lumabas po ang aking ama, dahil sa isang presidential pardon, ng tatay ng matandang Marcos, na siya rin ang nagpakulong. Dahil ang tatay ko po ay na-inlove sa aking nanay, isang doktora. Nakiusap siya sa aking lolo, ang sabi niya, "Pa, tulungan mo ako makalabas dahil gusto ko na magbagong buhay." So, sabi ng lolo ko, "Anak, alam mo na kinamkam ni Marcos ang ating mga kayamanan, lupain at bangko nang wala naman tayong utang. Pero dahil sa'yo," minura ng lolo ko yung matandang Marcos. Dahil ang lolo ko is one of his supporters. Ang lolo ko po isang Bisaya, Ilonggo, taga Barotac Nuevo, na dahil sa hirap ng buhay, umalis ng Iloilo, pumunta ng Maynila. Pagdating sa Maynila, naging houseboy, naging salesman, tapos naging realtor. Doon po yumaman si Piryong na mahirap sa Iloilo, naging Don Porfirio Belhica sa Maynila. He became one of the most landed man in Manila at nagkaroon po kami ng sarili naming bangko. And then he put up his own real estate development company. Kaya ako at ang tatay ko dito na po natanim sa Maynila. Pero bagamat kami po ay taga Maynila, talagang may dugong Ilonggo. Talagang may dugong Bisaya. Kaya ako ay nagpapasalamat na ako po ay na-nominate dito sa Bisaya Youth Party List dahil finally after 25 years of public service, magkakaroon na po ako ng pagkakataon paglingkuran ang aking roots at maibalik ang ginhawa sa kanilang buhay at oportunidad na sila ay umasenso dito sa Pilipinas. Simple lang po kami. Subalit, nung lumabas po ang tatay ko, niligawan ulit ang nanay ko dahil brinake po siya na nanay ko dahil may chicks daw sa loob. Binalikan niya nanay ko, napangasawa niya po. Lumabas po ako after 1 year and a half. Nagkasakit po ako, montik po ako mamatay. Nagkaroon ako ng pulmonary infection na sabi ho ng doktor, "Butch," sabi na nanay ko, "Doktor Butch, huwag ka nang umalis dahil si Greco may die anytime." Pero hindi niya matiis ang itsura ng kanyang anak na mamamatay, umalis po siya. Pumunta po siya sa isang breakfast meeting. Doon sa isang meeting po, merong isang pastor. If you shave your head, or if you're thinking about shaving your head, having the right tool is super important. I've tried every single traditional razor on the market. I've tried at least 24 electric head shavers, and in all honesty, the Freebird is my favorite. The shaver and every single accessory comes with every single tool. You don't have to pay extra for the add-ons like you do with the other company. Even after a week's worth of growth, I'm still able to shave my entire head in under 3 minutes with only this attachment. It's comfortable, it's lightweight, it's easy to use, easy to clean, comes with free shipping, a 30-day money-back guarantee, a lifetime warranty, and it's affordable. A perfectly shaved head looks way better than a bad haircut. And there's a lot of bad haircuts out there. Just saying. So go to myfreebird.com, pick them up, try it out. An amazing voyage begins between the Amazon, the Andes, and the Pacific coast. An epic quest in a place filled with magic and breathtaking landscapes. Discover the wonders of Peru and join Paddington on this exciting journey in a land of unforgettable adventures. Peru, a land of unforgettable adventures. Lipat-lipat na po kami ng bahay. Kunyari po, nabenta na lahat ng mga sasakyan, ng mga ganda, mga alahas, wala na.
Umuwi ang papa ko, magpipreach. Powerful ang testimony kung paano siya binago ng Panginoon Diyos. Pupunta sa mga eskwelahan, sa matataong lugar, magpipreach. Uuwi, wala namang pera. 30 pesos ang offering. One day, nagbabasa siya ng Bible, devotion. Biglang binato siya ng nanay ko ng bote ng bata. Sabi, Bible ka ng Bible, hindi ka naman, wala namang pambili ng gatas sa mga anak mo. Pero 48 years na po at hindi pa rin umalis sa pagmiministro ang aking tatay at lahat kaming mga anak naglilingkod na rin po sa Diyos. Naalala ko po, pasukan. Siyempre, pag pasukan, bago ang uniforme dapat, di ba? Patatahian po kami ng uniform. Ang sukat po ng uniform namin hanggang dito. Kasi 3 taon nyo pong gagamitin yun. Kaya after 3 years, nandito na po yun. Tapos ang bili po namin ng sapatos, 3 kami magkakapatid, isa-isa lang dahil hindi kaya ng sweldo ng nanay ko yung sabay-sabay. So isa-isa lang po. Simple lang kami, jeep lang, simple lang. Hindi ho kami mahirap na mahirap, pero hindi rin ho kami mayaman. Yung tatay ko ang anak mayaman. Pero ako, anak na lang po ako ng hoodlum na naging pastor, na naging sekretaryo. Alam ko po ang hirap ng buhay ng Pilipino, kaya pwede niyong asahan na ipaglalabang ko magkaroon ng oportunidad ang mga Pilipino makapagtrabaho at umasenso dito sa ating bansa. Gobyerno lang po. Kaya po ako bumabalik. Tapos na ako eh. Naging chairman na ako eh. Ako na ang pinakabatang membro ng gabinete. Ano pa ba? Bakit pa? Kaya lang ako bumabalik. Dahil nasosobrahan na po ako sa pang-aabuso, korupsyon at natatakot na ako sa lansangan. Gusto kong ibalik ang kaayusan, kapayapaan, katahimikan at umunlad ang ating bayan. Pero kung walang lalaban po doon, walang mag-e-expose, bakit walang nag-e-expose ng korupsyon doon? Kakaunti. Bakit? Kasi malamang lahat or karamihan tumatanggap. Tama? Mahirap magsalita pag tumanggap. Kami rito, wala pa kaming tinanggap dahil hindi pa naman kami naging congressman. Salamat sa Diyos. Anyway, yun po. Then, naging konsehal po ako na Maynila. Pinag-aral po ako ng tatay ko sa Amerika. Yumaman po ang papa ko. 18 years. Ito, kukwento ko sa inyo, mahalaga. Ganun lang ang buhay namin, nagpapastor siya. After 18 years ng pagpapastor, lumalaki na ng konti ang kanyang, lumalaki na ang ministeryo niya, meron na ho kaming, lumalaki na ang ministeryo niya, nanay ko na po, promote na po, pero hindi pa rin kami mayaman. Yung, tama lang. Yung kanyang kaklase po, naging vice president ng bangko. Dahil siyang idol ng klase, sabi, Butch, anong plano mo rin sa lupa ng napana mo sa tatay mo? Kasi, nung paglabas po ng tatay ko, nakita ng lolo ko, na nagrinegosyo na siya, mabilis pong yumaman ng tatay ko nung paglabas niya, dahil magaling, matapang, at kurap. Susuhulan yung opisyal, susuhulan ng bangko, tatakutin ng lahat ng kalaban, at dahil sa si Butch Belica, nakukuha niya lahat ng negosyo. Mabilis pong yumaman. Hindi pa Kristiyano. Nagpastor, tinigil ang hanap buhay, nagministro. 18 years later, nakita ng lolo ko, ng tatay ko, naghahanap buhay na. Sabi niya, Butch, halika rito. Buksan mo yung safe. Kunin mo yung titulo. 24 hectares sa Tagaytay. Kunin mo. Hindi nakuha ni Marcos yan nung kunin niya yung ating bangko dahil naitago ko yan sa safe natin. Tubusin mo yan at dyan ka na magsimula. So kinuha po ng tatay ko yung titulo ng lupa, tinubos. Tapos pinuntahan. Ang problema, pagdating puro sa Tagaytay, 24 hectares, 24 hectares po palang bangin yun. Bangin. So binibenta niya, walang gustong bumili. Pinamimigay, walang gustong kumuha. Bangin. So balik na naman po sa safe. 18 years later, dumating po yung kaklase niya, vice president ng bangko. Butch, anong balak mo sa lupang minana mo sa tatay mo? Sabi niya, gusto ko nga mag-farm. Gagawin ko yung farm. Anong farm? Yung mag-aalaga ako ng manok, kambing, baka.
Dahil yun ang buhay ko sa Iwahig. Gusto ko pag-retire namin mag-asawa, magpa-farm kami. Ganun. O sige, pautangin kita. O sige, so pinuntahan na po ng tatay ko yung lupa namin, binakura na. Nakita po siya ni Senator Juan Ponce Enrile. Sabi ko ni Senator Enrile, Butch, anong gagawin mo sa lupa mo? Anong plano mo dyan sa lupa mo? Ama, anong gagawin kong farm? Farm? Anong farm? Mag-aalaga ako ng baka, manok, kambing. Ha? Butch, hindi mo pwedeng gawin yan. Bakit? Mag-aamoy baka yung golf course ko. Yun pala pong 24 hectares namin, nasa gitna ng 200 hectares na golf course ni Manong Johnny. Butch, wag mong gawin yan. Hindi, Manong, ito talagang gusto ko. In other words, pinilit ni Manong Johnny po, bilhin yung lupa namin, ayaw ibenta ng papa ko. Inaraw-araw, makaklase, kaibigan, abogado, punta po ng punta sa bahay namin. Butch, wag mo, bibilin raw ni Manong Johnny, ayaw ko, ayaw. Hayaan mo na si Butch, wala naman pera yan. Bigla pong lumabas yung loan. So, ginawa na po ng tatay ko yung kalsada. Pinilit na ni Manong Johnny mabili yung lupa namin. Sa buwisit po ng tatay ko, dahil 3 buwan, araw-araw, nasa bahay yung mga tao niya. Sabi niya, sige, ganito na lang usapan. Bilhin nyo 3 ulit ng presyo yung lupa. Sabi ni Manong Johnny po, Butch, grabe namang presyo yan. Para naman presyong hindi pinibenta. Hindi ko naman talaga binibenta. In other words po, in short, binili po ni Manong Johnny yung lupa namin ng 3 times the price. Doon po kami yumaman. Ngayon, bakit ko kinikwento yan? Dahil hindi ho kami yumaman sa gobyerno or sa simbahan. Doon po kami yumaman. In fact, kami ay mga namumulitika, kumakandidato, na tuwing kumakandidato, nababawasan. Yung iba kumakandidato, matalo manalo, may bagong kotse, may bagong bahay. Kami nauubusan. Dahil kami po talaga advokasya lang at pag-ibig sa bayan. Anyway, yan po ang serbisyong dadalhin ko po sa inyo. Kaya kung ayaw nyo na po ng droga, dito na kayo sa amin. Akong bahala sa inyo. Ako ang magtatanggol sa inyo. Yung mga action centers natin, lalagyan ko ng mga abogado, sundalo at tao na siyang haharap sa inyo para tugisin ang mga abusado at ang aapi sa inyo. Yan ang gagawin. Kung ayaw ng korupsyon, dito na ho kayo sa amin. At kung gusto nyo po na mas maunlad, mas asenso, at maraming trabaho para sa Pilipino, dito na po kayo sa amin. Maraming salamat po. Number 98, Bisaya Gyud Party List. Daghang salamat! Number 98, Bisaya Gyud Party List.